Para wag nyo nang experience yung pagkakamali ko, kaya sinashare ko sa inyo itong experience ko sa pag-apply ng family visa gamit yung Metras application sa cellphone. Yo, what's up? Isang magandang araw po sa inyong lahat mga ka-Earth. And once again, welcome po sa channel ni Diego TV. Ayan, kung nakita nyo po yung thumbnail nitong aking video, kaya po siguro kayo napadaan dito sa aking channel. And for today's vlog po, i-update ko lang kayo tungkol doon sa nakaraang kong vlog kung saan yung visa ng aking dalawang anak ay hindi pa na-approve. Halos 1 month. So may progress na po at magandang balita dahil po after ko manggaling nung nakaraang vlog ko dun sa ministry, may nakausap po ako na kakilala. Ang payo sa akin ay gamitin ko yung ibang cellphone kasi parang minsan nagkakaproblema dito sa Android phone pag nag-apply ka ng visa sa Metras. So yun, the next day buti meron akong spare phone dito na iPhone. So tinry ko mag-login dito ng Metras application. Tapos dito ko na in-upload yung missing documents na nakalagay dito sa Metras kasi kung babalikan niyo yung nakaraang video ko o sa mga nakapanood ng video ko noong nakaraan, missing documents for almost 1 month. Kaya hindi ma-approve yung family visa visit application ng aking dalawang anak. So yun, tinry ko na nga po itong iPhone. Ayan, dito ako nag-upload. In-upload ko siya ng madaling araw nung Sunday. And then Monday morning nung chinek ko, ayun, approve na yung visa ng dalawang bata. So thank you Lord. So yun mga ka-Earth, sa mga nagbabalak na mag-apply ng family visit visa, huwag nyo nang ulitin yung aking pagkakamali. Uulitin ko po unang-una po, pag nag-upload kayo ng mga documents sa inyong Metras application, pakisiguro po na sabay-sabay yung mga documents na i-upload nyo. Wala pong mahuhuli para po hindi magkaroon ng delay kagaya po nung nangyari sa experience ko. And then yun, tsaka although gumagana din naman tong Metras sa Android phone, pero mas highly suggest ko, gaya nga nung nakwento ko kanina, within 1 day na approve na agad yung visa application ng dalawang bata. So para mas sigurado kayo, gamitin nyo yung iPhone kung meron kayong iPhone. Tapos mag-upload kayo ng documents ng sabay-sabay. Ano-ano nga ba yung mga kailangan i-upload pag family visit visa? Unang-una, birth certificate ng mga bata, ticket balikan, then passport copy, and then yung salary certificate ng sponsor. So sa part ko, ang hindi ko na isabay nung unang upload ko ay yung salary certificate. Ayan, backtrack lang po para sa mga ngayon lang nakapanood nitong video na to. Ang unang in-upload ko po ay passport, birth certificate, ticket, tapos nahuli po yung salary certificate. Kaya po nagkaroon ng delay. Ang lumalabas dun sa Metras application ko ay missing documents. Although ilang beses ko na siyang in-upload yung missing documents, which is yung salary certificate ko, ang status pa rin niya is missing documents. Nag-try na rin ako mag-inquire sa hotline, pero ang sabi nga sa akin doon, ang magagawa ko lang sa part ko ay maghintay. So luckily, meron akong nakausap na may same experience. Ang ginamit niya actually in-advise siya nung nakausap niyang local doon sa ministry na sa pag-upload ang gamitin ay iPhone. So walang masama, tinry ko, ginamit ko tong buti meron akong
spare phone dito. Kaya shoutout sa utol ko. Bigay sa akin ng utol ko to sa Canada, si Dorb TV, Dorb Gonzales. Ayan, thank you. Napakinabangan din kasi nandito lang sa sa cabinet eh. Kasi ako Android user ako. Hindi ako Apple user. So, yun ang nangyari. Nagka-delay yung application ko. So, yun nga. May nakapagpayo sa akin na gamitin ko yung iPhone sa pag-upload, sa pag-take ng photo, doon sa salary certificate ko, tapos upload. Tapos once na na-upload ko, nabago agad yung status from missing documents, naging under process agad. Then the next day, nung pag-check ko, approved na. So, yun. Bali, ang family visit visa is 3 months valid. Pero extendable siya ng up to 3 months ulit. So, bali 6 months. So, nagbayad na rin ako ng visa fee, which is 200 per month. So, 400 reals yung binayaran ko kasi 2 bata. And then, required na ngayon yung travel insurance. So, sa online, may makikita rin kayo. Ako, kumuha ko sa QIC, Qatar Insurance Company, 50 reals. So, online lang din, mabilis lang din. So, 50 each, 100. So, umabot ng 500. Kwento ko na din sa inyo kasi nung naisip ko na ano na kaya ang gagawin kong paraan. Kasi parang malabo na yung application ko. Nagtry ako mag-research sa FB kasi meron dito mga nag-aayos ng visa. And guess what, mga ka-Earth? Nag-inquire ako, ang sabi sa akin sa family visit visa, pag missing documents, ang fee daw nila, ang fee is 2,000 reals ang isa. Sabi ko, ang ganun pala kalaki. Compare mo naman yung 200 reals sa 2,000 times 2, 4,000. Tapos meron pa sinasabi na another fee na 500. So sa 2 bata, 4,500. Kaya yun, tuwan-tuwa kami ni Mrs. dahil malaking menos dahil instead na magbayad kami ng 4,500, magkano na rin yun sa Pilipinas, parang nasa 70,000. Oh my God. Kaya yun, ngayon binayaran ko lang is 500. Good for 1 month lang kasi ilang araw lang naman sila dito from magpapasko hanggang after New Year. Dito sila siguro mga 2 weeks, less than 2 weeks lang sila dito sa Qatar. So yun, laking tinik na nabunot sa amin. So yun, para wag nyo nang experience yung pagkakamali ko, kaya sineshare ko sa inyo itong experience ko sa pag-apply ng family visit visa gamit yung Metras application sa cellphone. Hanggat maaari, gamitin nyo iPhone, tapos pag mag-upload kayo ng mga nabanggit kong requirements, hanggat maaari, sabay-sabay nyong i-upload. I mean, isang beses lang, kumbaga isang upuan lang yung apat na requirements para walang hassle. Tsaka huwag kayong mag-a-apply ng Friday, Saturday kasi walang office. Parang ang mangyayari pag nag-apply kayo ng Friday, Saturday, pagdating na Sunday, parang matatabunan na siguro yung files nyo. Kaya ang payo ko sa inyo, mag-apply kayo ng Sunday, early morning. Mas mataas yung chance na walang aberya. Kumbaga, mas ma-approve ka agad. So, yun lang. Sa may mga tanong po tungkol sa family visit visa, mag-comment lang po kayo dito sa baba ng aking video at try ko pong sagutin. Ayan, base po sa aking experience sa pag-apply ko ng family visit visa. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking channel, ayan po, paki-subscribe naman po kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng content. Ayan, tungkol sa buhay dito sa Qatar ng isang OFW. Ayan, Diego TV. Ayan po, Diego TV official. Ayan. So, yun. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa panonood nyo dito sa aking video. Ayan. Kung di pa po nakapag-subscribe, sana po i-consider nyo subscribe at nang ma-update po kayo tuwing may upload po akong bagong video tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa Doha, Qatar. Ayan po. Muli po, maraming salamat sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod kong upload. Ingat po ang lahat and God bless. Bye-bye.